problema man ang baliktad na oras ng kanilang trabaho, call center ang isa sa patok na trabaho ngayon sa ating bansa. At sa pagdami ng mga Pinoy agents, mauungusan na ng Pilipinas ang India bilang call center capital sa buong mundo. Nagpapatrol si Ryan Chua. Sa modernong panahon ngayon at sa mas lalong paglawak ng teknolohiya, hindi mo na maikakaila ang pagkakaroon ng iba't ibang estilo pagdating sa pangkabuhayan. Isa na dito ang mga trabaho na maaring sa bahay mo na magampanan. Ang home-based agents, by the name itself, hindi na umaalis ng bahay. Kasi yung regular na call center agent, may pinupuntahan silang isang lugar, isang building, para doon sila magsama-sama, doon sila mag-work, doon sila mag-training. Ang home-based agents, from application, up to training, up to start ng work, sa bahay lang. Hindi na sila nagbibiyahe, hindi na sila nagbibihis, sa bahay. Sa qualification, kasi wala namang age limit pagdating sa call center agents. As long as nami-meet mo yon lahat ng requirement, pwede kang mag-apply. Ngayon, ang sunod na dapat mong ipasa ay yung training na ibibigay ng kliyente. So, kung nakapasa ka sa kanilang mga trainings, yun namang actual na trabaho ang kailangan mong patunayan sa kliyente na kaya mong gawin. Mas less kasi yung stress pag nasa bahay ka. So, yung pagiging productive mo, yung quality, yung kalidad ng trabaho mo, mas mataas kaysa pumupunta ka pa sa regular na call center site. Kasi yung nawawala yung pagod mo sa biyahe, yung stress mo sa pagmamadali, kung late ka na, matatanggal mo na yon yung mga stress na ganun. Ang advantage ng pagiging home-based call center agents, sa tingin ko, dalawa yung major. Yung una, nababawasan yung possibility na mapahama ka sa labas. Hindi ka na magbibiyahe. Usually kasi ang call center agent, this oras na gabi trabaho eh. So yung risk o yung posibilidad na mapahamak sila sa labas, whether vehicular accident o human-initiated accident, nababawasan yung possibility na ganun kasi hindi ka naalis ng bahay. Lalo na ang advantage na ganyan, nararamdaman namin, lalo na pagka tagpagyo. So hindi na kami lalabas ng bahay, hindi na kami mababasa. Ang isa pang advantage ng pagiging home-based call center agents, yung gastos mo sa pamasahe, tsaka pagbili ng bagong damit, and makeup sa mga babae, nababawas na sa sweldohin mo. Sa trabaho ngayon, ang schedule ko is 11 ng gabi hanggang 8 ng umaga. So yung pagdating sa break time, free naman ako mag-break kahit anong oras. Basta lang by the end of the day o sa katapusan ng huling oras ko, ng shift ko, maibigay ko yung quota. Minamanage ko yun. Usually, pag antok na ako, saka ako nag-break. Sisigarilyo, minom ng kape, minom ng maraming tubig, para lang malabanan mo. Dito sa trabaho ngayon, hindi ko na-experience yung magkaroon ako ng mga kliyente o mga customer na medyo hindi na normal yung kanilang attitude, yung medyo galit na or medyo nalilito. Kasi nga non-voice or hindi ako nakikipag-usap. Pero sa experience ko, nung meron akong trabaho na nakikipag-usap ko sa mga may init na ulo, sa mga galit na, kailangan mo lang naman sila pakinggan eh. Parang lang naman yung mga normal na taong galit na pagka ilabas na nila yung galit nila, humuhupa na. Kasi kaya nila naman sila tumawag kasi kailangan nila ng tulong mo. Right. Thank you for your time and thank you for using BT. Compared sa ibang office works, sa ibang clerical works, actually meron pang extra benefits ng pagiging home-based kasi hindi sila nakakaltasan ng SSS, ng PhilHealth, ng Medicards. So nakukuha namin ng buo yung per oras namin bayad. Wala kaming government deductions. Dito, dapat buo ang loob na humarap sa kahit anong ugali ng mga tao. Pag biglang binago yung schedule nila, dapat yung kanilang body clock madali rin mag-adjust. Kailangan alam nila yung papasukin nila ng magko-call center agency. Sa panahon ngayon, at sa
mabilis na paglago ng populasyon, kailangan natin maging wais at mabilidad sa ating mga pinapasok. Sabi nga nila, lahat ay nagsisimula sa wala.